ay dadako na sa ating pananambahan sa ating dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa ating sa salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Psalm 100, sa Lumang Tipan, Old Testament, Psalm 100. Sabay-sabay po tayong basahin. Sundan niyo lang po ako ng inyong mata. Umawi sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y kanya-kanya lahat, tayong lahat ng nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang mga kawal. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kami po ay inyong ginising at binigyan ng panibagong buhay. Salamat po God sa inyong pag-iingat, sa paggabay sa mga nagdaang araw sa amin ng Panginoon. Salamat po Lord dahil binigyan niyo po ulit kami ng panibagong buhay, panibagong hininga. Hindi po lahat ay nakakagising ng ganito Panginoon. Salamat po Lord sa inyong pag-ibig, sa inyong banal na awa Panginoon sa bawat isa sa amin o God. Lord, patuloy po namin kayong pupurihin habang kami nabubuhay dito sa lupa. Patuloy namin kayong pasasalamatan sa binigay ng buhay sa bawat isa sa amin. Sa kaligtasan na pinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin. At sa inyong pag-iingat sa amin sa araw-araw. Lord, patuloy po namin kayong pupurihin, sasambahin, at luluwalhatiin magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming dakilang Panginoong Yesus. Amen. Tayo po lahat ay aawit na. Bigay po natin ang ating mga puso, ang ating mga boses, ang ating mga kamay, at ang ating mga paa sa pagsayaw sa ating Panginoon. Huwag po tayo mahiya, sapagkat ang Panginoon natin ay karapat-dapat natin purihin, sambahin. Hallelujah!
Puso at
kong gawin. Maghari ka, ngayon at Panginoon, nawa po Lord na sa mensahe po ng aming pong inamit Lord, mag-bless po kayo Panginoon. Kayo po yung aming audience sugar, hindi po ang aming mga sarili, hindi po ang aming mga boses Panginoon. Nawa po Lord, nakita niyo po ang aming puso. Tapat, sincere po sa sinasabi namin, mapalapit sa inyo. Pupurihin namin kayo sa habang panahon. Patuloy po namin kayong mamahalin, dadamilain at luwalhatiin sa manamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay masabi ng Amen. Amen. Agad na ko eh. Kaya, pagpalit tayo na, pakinggan mo nga, mag-live ka, mag-live stream, mag-ano ka, monitor mo nga sa ano. Okay, good morning po sa inyong lahat. Ang Biblia sa John 14 hanggang 7 to 15. Sundan niyo na naman po ako. 7. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo na nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, kay tagana ninyo akong kasama. Hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nanatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. 11. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito. Sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Ama, ng Anak. Kung ihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Pagpalain po tayo ng salita ng Panginoon. Handa po natin ang ating mga puso't isipan sa oras na ito. God bless po. Good morning everyone. Sa pagkakataon po ito, tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pamagitan po ng panalangin. Tayo po ay manalangin.
Dakilang Diyos, nagpupurit, nagpapasalamat kami sa araw na ito. Muli po, tinpunyo po kami upang sama-samang manambahan sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Nawa nga po, Panginoon, ang araw na ito ay maging araw kung saan kami po ay maaaring makapamahinga sa inyong presensya. Isang araw, Panginoon, na kung saan ay kami po ay paparoon sa inyong presensya upang sambahin ka. Dalayan ko po, Panginoon, na sa amin pong pagtitipon ngayon, sa mga naririto at sa mga kanilang mga nasa tahanan, nawa nga po ay abutin niyo po kami, katagpuin niyo po kami, at nawa nga po, O Diyos, katagpuin niyo po ang aming mga pangangailangan sa mga oras ito. Panginoon, kinukomit po namin sa inyo ang araw na ito. Nawa nga po, maging kalugod-lugod sa inyo ang gawain na ito. At maging sa amin pong pakikinig sa inyong salita, nawa nga po ay mangusap ka at magministeryo sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Good morning. Doon po sa ating passage na binasa kanina sa John chapter 14, Jesus is having a Q&A session with His disciples. Meron po silang question and answer portion. At ito po mga disciples na ito, iniwan nila ang kanilang mga hanap buhay, iniwan nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang kanilang mga magulang at pamilya, at ang kanilang mga plano ay isinantabi nila upang sila po ay sumunod sa Panginoon. Sa loob ng 3 taon, kasama nila si Jesus, ginagawa nila ang mga bagay na ito, sumusunod sila kay Jesus, nakikinig sila sa mga katuruan ni Jesus, at iniisip nila na si Jesus ay magtatayo ng kaharian dito sa lupa at pag-aharian niya ang mga tao. Sa pagkakataong ito, habang sila po ay nagtatanungan, habang sila po ay mayroong question and answer session, ay mayroong pasabog si Jesus sa kanila. Sa pagkakataon po ito ay sinabi ni Jesus na siya ay at muling mabubuhay at babalik sa langit. At dito na nga po nagsimula yung pong question and answer portion. Si Peter, nakilala naman natin na madalas ay padalos-dalos ang unang nagtanong. So siya po yung unang nagtaas ng kamay at nagtanong. Ang sabi niya sa chapter 13 verse 36, Lord, where are you going? Sabi ng Panginoon, saan ka pupunta? And then ito po yung sagot ni Jesus. Jesus replied, where I am going, you cannot follow now, but you will follow later. Jesus says, you can't go where I am going but right now, but you will later. Sa ngayon, hindi ka makakasama sa akin, pero later ay makakaparoon ka sa aking pupuntahan. Ang sumunod na nagtanong ay si Thomas. Sa chapter 14, verse 5, mababasa po natin doon, sabi ni Thomas, Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way? Sabi niya, Panginoon, hindi po namin alam saan ba kayo pupunta. So, paano namin malalaman ng daan? Papunta doon sa pupuntahan nyo. So, si Thomas ay naghahanap ng mapa, naghahanap ng direksyon. Sabi ni Jesus said, follow me. He doesn't point the way, but Jesus told them that He is the way. By the way, ang ating pong pinag-uusapan ngayon ay pinamagatang ito. Pwede ba may taga-pindot na lang doon? Ayaw eh. Nasaan ang mga IT natin dyan? Taga-pindot? O sa'yo na to, ayaw gumana. Sige, pindot. Mahirap ng ano natin ngayon eh. Naiinis na ako dito sa masko eh. Pababa-baba eh. Okay. Pakipindot. Hindi. Doon sa title muna. Nauna ka. Ayan. Ito po yung ating pamagat sa araw na ito. Mahayag ang Diyos sa ating buhay. At ating text ay matatagpuan. So, ito po ating text na pinag-uusapan is John chapter 14. So, si Thomas, naghahanap siya ng direksyon, naghahanap siya ng mapa. Sabi ni Jesus, follow me. Just follow me. He doesn't point the way, but He told them that He is the way. Diba? Sabi niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, I am the truth, I am the light. Now,
Ang sumunod na tanong ay si Philip sa sa verses 7 to 8 ng chapter 14. Sabi niya, kung ako'y kilala nyo, o sabi ni Philip, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po niyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Pakinggan po natin ang sagot ni Jesus sa kanya, matagal na ninyo ang kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Philip is asking a question about the Father. Sabi niya, we want to see Him too. Gusto rin namin siyang makita and make Him more real to us if you are going to Him. Ito yung sinasabi ni Philip. If you will show Him to us, we will understand better and we will know Him better. Ito yung sinasabi ni Philip. Maganda naman yung kanyang intention, maganda yung kanyang gusto mangyari, kaya lang, medyo misguided itong si Philip. Dapat maging desire natin, maging desire ng mga puso natin kung papaano mas makikilala ang Diyos. Hindi lang sa pamamagitan ng head knowledge, kundi hanggang sa ating mga puso. Dapat ang pagkakilala natin sa Diyos ay tagos hanggang sa ating mga puso. Tatanggalin ko na nga lang muna ito. Anyway, malayo naman ako sa inyo. Hindi naman kayo matatalsikan. Ang hirap magsalita habang humihinga. Ang hirap pagsabayin. Tapos restricted pa yung paghinga. Tapos ito pa yung mahirap dito sa ating sitwasyon ngayon. Pag mag-smile ako sa inyo, hindi ko alam kung nag-smile din kayo sa akin. Tapos ito pa yung mahirap. Sa mga babae, bago kayo pumunta rito, nag-ayos kayo, naligo kayo, baka nag-makeup pa kayo, tapos natatakpan lang. Di ba? Sayang naman yung makeup, sayang naman yung lipstick. No? Hindi makita kasi natatakpan. No? Anyway, balik po tayo kay Philip. No? Ito si Philip, maganda yung kanyang desire, maganda yung kanyang gustong mangyari, kaya lang medyo misguided. Kagaya sinasabi ko kanina, tayo po, dapat maging desire natin, dapat maging desire ng mga puso natin kung paano mas makikilala ang Diyos, hindi lang sa pamamagitan ng head knowledge, hindi lang sa isipan, kundi maging sa ating puso. Dapat yung pakilala natin sa Diyos, tatagos sa puso. In Philippians chapter 3, verse 10, ito po yung sinasabi ni Paul, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. The word know is a key word dito po sa Gospel of John. Ito pong salitang know ay ginamit sa Book of John 141 times. At kung pag-aaralan po natin ito, we will find 4 levels of knowing. 1, pindot. Knowing fact. Or head, pindot. Yan, knowledge. Bakit ganyan? Hindi ko makita. Okay. So, the first level of knowing is knowing facts, which is knowledge, head knowledge. Number 2 is knowing the truth behind the facts. And that is deeper head knowledge. So, palalim po ng palalim. No? Number 3 is knowing the truth behind the facts personally. So, diyan na po pumapasok yung heart knowledge. So, doon po sa level 3, alam mo na sipan mo at alam mo na sa puso mo. And then, the next level, number 4, knowing the truth behind the facts personally and intimately. So ito ay mas malalim na, deeper heart o deepest heart knowledge. So kanina, doon sa number 2, deeper head knowledge. Sa number 4, deeper heart knowledge. So palalim ng palalim. No? So, yun po yung 4 levels of knowing. Katulad ng mag-asawa, na kilalang kilala ang isa't isa, ang tawag dito ay intimacy. Yung level 4 ay
doon na po pumapasok yung salitang intimacy. No? Ang pinakamataas na antas ng pagkakilala ay ang intimacy. Dahil hindi lang ito physical, kundi ito rin ay kasama na rito yung emotional at higit sa lahat, yung pong tinatawag na spiritual intimacy. Dapat ganito ang relasyon ng mag-asawa. Now, ano nangyari? Mate, what happens? How come? Nagkaganyan. Ako nga. Okay, so nagkakaroon kami ng technical difficulties dito. No? Kanina sa sound, ngayon naman doon sa slides. No? So, nasa na ba ako? So, katulad ng mag-asawa, dapat merong pinakamataas na antas ng pagkakilala. Ito po tinatawag na intimacy. Hindi lang physical, kasama rito yung emotional at spiritual intimacy. When it comes to God, we begin with a set of facts about Him. Ano ba itong mga katotohanan ito? Na alam natin, alam natin na siya ang manlilikha at minamahal niya tayo. Amen? Minamahal niya tayo, bagamat tayo ay makasalanan. Na siya ay pinanganak ng isang birhen at siya ay namatay para sa atin, muling nabuhay at nais niya na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Now, sa paglipas ng panahon, natutunan din natin kung bakit tayo ay nilikha. Natutunan natin kung bakit niya tayo o kung bakit niya ginawa ang mga bagay na ito. At nalaman natin na tayo pala ay nilikha para sa kanyang kaluwalhatian. Ito ay mga katotohanan na mabasa natin at naranasan natin. At upang nilikha niya tayo para sa kanyang kaluwalhatian at upang siya ay ating paglingkuran. At minamahal niya tayo sa kabila ng ating mga kalikasan. Ano ba yung mga kalikasan na yan? Likas sa atin na ang ating inclination ay gumawa ng kasalanan. Sa kabila ng lahat na ito, sa kabila ng kalikasan natin na ito, tayo ay minamahal pa rin ng ating Panginoon. Because sabi sa Bible, God is love. At nalaman din natin kung bakit kinakailangan siyang ipanganak ng isang birhen at kung bakit niya tayo o pinili niya mag-alay ng kanyang buhay at kung ano ang kahulugan ng kanyang muling pagkabuhay kaya tayo ay nanampalataya at na-born again. Now, head knowledge becomes heart knowledge. Sa ating pagbabasa, sa ating pag-aaral, nagkaroon tayo ng head knowledge. Nung tayo po ay nanampalataya, yung head knowledge na yan, it becomes heart knowledge. Tumagos po sa puso nung tayo ay na-born again. Mula sa isipan, mula sa ulo, napunta sa tumagos doon sa ating puso. Now, I was 18 years old when I first came to know God personally. I was 18 years old when I received Christ into my heart. I was 18 years old when that head knowledge became a heart knowledge. Now, 34 years later, I have been getting to know Him more intimately. And today, He is more real to me than ever before. And I want tomorrow to break today's record. So habang tayo po ay tumatagal sa ating relasyon sa ating Panginoon, tayo po ay lumalalim dapat. Dapat merong progress
ang ating buhay Kristiyano. Hindi yung 34 years ago, Kristiyano ka na, pero yung yung relasyon mo sa Panginoon, ay nando ka pa rin sa level 1. Dapat habang tumatagal tayo sa relasyon natin sa Panginoon, nagle-level up tayo, nagle-level 2, level 3, level 4, at habang tayo ay naririto, dapat patuloy yung ating progress para kang umaakit sa hagdan. Nasang step na po ba tayo? Baka nandun pa lang pa tayo sa unang step. So dapat, habang tumatagal tayo, nakakarating tayo doon sa unti-unti, tumataas tayo. Nagle-level up. No? So, ito yung nais ni Philip. Ito yung nais niyang mangyari. Kaya sinasabi niya kay Jesus, show us the Father. Nais niya na ang Diyos ay mahayag sa kanyang buhay. Nais niya na mas makilala ang Diyos sa mas malalim na kaparaanan. At sana sa araw na ito rin po yung desire natin. Ito yung desire ng ating mga puso na mas makilala ang Diyos sa mas malalim na kaparaanan. Okay, so we will move on to point number 1. Ang makabuluhang kahilingan ni Philip. Ito po yung kanyang desire. Sabi niya, huwag nating isipin na si Philip, sinasabi niya ito dahil meron siyang pag-aalinlangan. Hindi niya kinu-question ang authority ni Jesus. Hindi niya kinu-question na yung claim ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa. Simple lang yung gusto niyang mangyari. Ano po ba yung gusto niyang mangyari? Ang gusto niyang mangyari ay makilala niya ang Diyos sa mas malalim na antas. Makilala niya ang Diyos Ama sa mas malalim na kaparaanan. Nais niya na yung kanyang relasyon sa Diyos, yung kanyang pagkakilala sa Diyos ay mag-level up. Ito po yung desire ni Philip. Kaya sinasabi niya kay Jesus, show us the Father. Mga kapatid, kagaya na binabanggit ko kanina, the longer we are saved, the more our desires should change. Dapat habang tayo tumatagal sa ating buhay Kristiyano, nagbabago rin yung desire natin. No? We should become more interested in God Himself rather than just in what God can do for us. Sa halip na lagi nating iniisip, ano ba ang gagawin sa akin ng Diyos? Ano ba yung bibigay sa akin ng Diyos? Dapat ngayon, iniisip na natin, dapat ang dinidesire natin is to know more about God. Not what we can claim, not what we can receive from God. But our desire should be to know God more deeper. Noong po tayo ay maborn again, ito po ay dahil sa meron tayong pangangailangan. Ano pa itong pangangailangan ito? Meron tayong hinahanap, di ba? Bago tayo maborn again, meron tayong dinidesire, meron tayong hinahanap na hindi natin makita sa ibang bagay. Bumarkada ka, nagbisyo ka, pero hindi mo nakita doon yung hinahanap mo. Meron kang dinidesire na hindi mo makita sa pera, hindi mo makita sa mga kaibigan. But then, nung na-born again tayo, biglang parang na satisfy yung ating longing. Biglang parang yung ating hinahanap ay natagpuan natin o nasumpungan natin. So, bago po tayo ma-born again, meron tayong hinahanap, meron tayong pangangailangan, kagaya ng mercy and forgiveness. Ito pong mga bagay na ito, hindi natin makikita, hindi natin masusumpungan sa material na bagay. Hindi natin masusumpungan sa ibang tao. Mercy and forgiveness can only be found, can only be received from God. Kaya naman, lumapit po tayo sa Diyos. Isinuko natin ang ating buhay sa Kanya. At meron tayong isang bagay na hinahanap na kailangan natin, kaya tayo lumapit sa Diyos. So meron tayong hinahanap. Pagkatapos ito, realize natin ang Diyos pala ay kayang ibigay sa atin hindi lang ang kaligtasan, kundi maging ang ibang mga bagay na kailangan natin, kagaya ng joy, peace, guidance, and help. Gayon din ang iba pang mga bagay, kagaya ng financial and health needs. Again, we are asking God for something we need. And let's be clear about this.
there's something wrong or there's nothing wrong with that. God wants to be your source of needs. Pero habang tayo po ay lumalago, as we grow in grace, somewhere along the way, we need to have a shift in our thinking. Dapat magkaroon ng pagbabago. We should become less interested in the gifts of God and more interested in the God of the gifts. Yung pong nagbibigay ng kaloob, dapat doon tayo mas interesado kaysa doon sa mga kaloob. Now, it's not just about what God can do for us, but about a desire to know Him better. Ang problema ngayon, ginagawa ng mga tao ang Diyos na parang genie. Na pag meron silang gusto, lalapit. Pag meron silang kailangan, saka lang maiisip, lumapit. At gusto nila, agad-agad, andyan na. Parang nag-wish ka sa genie na gusto ko ng ganito, andyan na kaagad. So, ito po ang problema. Ginagawa ng mga tao o ginagawa ng ibang mga tao ang Diyos na parang genie. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ng Kristo, na ang Diyos ay Ama natin, kaibigan at manunubos. Hindi lang natin siya Ama, kaibigan din natin siya, at higit sa lahat, siya ay ating manunubos. And this is a new whole level of spiritual maturity. Maraming mga Christians hindi nagle-level up sa kanilang mga relasyon sa Panginoon. So, we need to talk about how to go to that next level and know God more deeply and how God can be more real in our lives. Nasubukan niyo na po ba mag-pray na walang prayer request? Nasubukan niyo na mag-pray na hindi ka humihingi sa Panginoon? Prayer time na walang prayer request. Kaya niyo ba yon? Bakit ba tayo nagpe-pray? Sige nga. Bakit kayo nagpe-pray? Dahil meron kang kailangan. Meron kang kahilingan. Di ba? That's the usual. Kaya tayo nagpe-pray dahil meron tayong needs. Meron tayong gustong ilapit sa Panginoon. Pero nasubukan niyo bang pray na wala kang inilalapit sa Panginoon o wala kang hinihingi sa Panginoon? It's just a pure praise. It's just a pure adoration. Kung minsan, parang ang hirap gawin ito, magpe-pray ka pero wala kang prayer request, wala kang hinihingi sa Panginoon, na sa loob ng panahon na ikaw'y nananalangin, wala kang ibang sinabi sa Diyos kundi mga papuri, pagsamba, pagluwalhati. I-try natin minsan yan. I-try nyo minsan. Masarap gawin yun. Na hindi lang tayo puro, Panginoon, pahingin ito. Kailangan ako ito, Panginoon. Ibigay mo sa akin ito. Bakit hindi natin subukan minsan, during our prayer time, wala tayong ibang gagawin kundi magpuri, sumamba, at luwalhatiin, itaas ang kanyang pangalan. I-try po natin minsan, subukan natin. Hindi naman po masama na kapag tayo ay mayroong pangailangan, alam naman natin na mayroon tayong malalapitan na handang tumugon at magkaloob sa atin kung ano man yung ating pangailangan na yan. Pero minsan, subukan din natin not just to seek the hands of God, but also to seek the face of God. So, yung desire po ni Philip ay maganda naman, pero merong deficiency. Nung sinabi niyang gusto niyang makita ang Ama, nais niyang makita ito ng kanyang mga mata. Ang nais niya ay literal na makikita niya ang Ama sa kanyang harapan. Maganda naman na magkaroon tayo ng pagnanais na mas makilala ang Diyos, pero hindi sa ganitong misguided na kaparaanan. Ito ang problema ng mga tao ngayon, kaya nagkakaroon ng idol worship. Dahil nais ng mga tao na merong nakikita, merong nahahawakan, merong nahaplos, merong nahihimas. Kaya nagkakaroon ng mga pagsamba
Ito yung ugat ng mga pagsamba sa Diyosan. Ang sabi sa Romans chapter 1 verse 23, and change the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and to four-footed beasts, and creeping things. No? They turn away from the true God and turn to one of their own making. It's the first two commandments broken. An other God or a graven image. Dahil doon sa kagustuhan na merong nakikita, kagaya ni Philip, gusto niya literal na makita ang Ama. Pero alam niyo po ba na kung nagpakita sa kanyang Ama, baka hindi siya tatagal. Dahil sa kaningningan ng Diyos, makasalanan siya, mamamatay siya. Ang idolatry ay hindi lang pagsamba sa mga graven image. Sa ating panahon, ang niyuyukuran ng mga tao ay mga material na bagay at mga tao. Madali lang malaman kung ano ang idols, kung ano yung mga idols na yan sa ating buhay. Ano ba ang iyong goals sa buhay? Ano ba ang iyong passion? Kayamanan at katanyagan. If you bow to those things, they are your gods. Maaring ma-achieve mo yung gusto mo pero wala kang satisfaction. Maaring hayaan ka ng Diyos sa gusto mo pero at the end of the day, gusto mo ba talaga yan? Satisfied ka ba riyan? Ang iba ay gumagawa ng sarili nilang Biblia. Sabi nila, pareho lang naman yan, pero ang ginagawa nila parang cafeteria style. Pinipili lang nila kung ano yung gusto nila at sumusuporta sa paniniwala nila. Some have also created another Jesus. Many alternative versions of Him. As a matter of fact, churches and people decided to remake Him into another image that they come up with. Just because they call Him by the same name doesn't mean that He is the same God. For example, pag sinabing tall, dark, ugly, Rafi, hindi ibig sabihin na ako yon. Kapangalan ko lang, pero hindi ako yon. Dahil alam nyo naman na hindi naman ako tall, dark, and ugly. Di ba? Pag may kumontra diyan. So kapangalan ko lang, pero hindi ako yon. So parang ganun din ang ginagawa nila kay Jesus. They are creating another Jesus, kapangalan ni Jesus, but not the same, the real Jesus. Ang pinakakailangan ng tao ay ang makilala ang Diyos. At kapag ito ang ninanais natin, mas makikilala natin siya. Philip is on the right track with his desire, but he had a deficiency, and Jesus tells him how to correct it. So nakita natin, makabuluhan, meaningful yung request ni Philip. But at point number 2, makikita po natin ang tugon ng Panginoon. And most Christians never take their relationship with Christ to the next level. So we need to talk about how to go to that next level and know God more deeply and Him be more real in our lives. Sa verse 9, ito po yung sinabi ni Jesus. Sumagot si Jesus, matagal kasama. Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ito po yung sinabi ni Jesus at ito po ay isang mild rebuke kay Philip at hindi lang sa kanya kundi maging sa ibang disciples na naroroon na nakikinig. Palagi nilang kasama si Jesus. For about 3 years, araw kasama nila si Jesus, pero
sinasabi nila na hindi nila kilala ang Ama. Palagi nilang kasama si Jesus, araw-araw nilang kasama si Jesus, pero hindi pa rin nila nauunawaan magpahanggang ngayon na kung makita na nila si Jesus, nakita na rin nila ang Ama. Because sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. So, araw-araw nila kasama si Jesus. Kung kilala mo si Jesus, kilala mo rin ang Ama. Nakita mo rin ang Ama sa pamamagitan ni Jesus. Because si Jesus ang manifestation ng invisible God. Because of Jesus, naging visible ang Diyos sa tao. At the end of verse 9, sinabi ni Jesus na sa pamamagitan niya ay makikilala natin ang Ama. Pakinggan natin ito sinasabi sa Romans chapter 1 verse 20. Sabi riyan, "For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse." And in verses 21 to 22, sabi rito, "Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools." We know some things about the Father just from His creation, but it took Jesus coming to earth in flesh, living and dying for us, conquering death in order for us to know that God is much more than a creative designer, but is also a loving God of mercy and grace and forgiveness, who longs to know us and to be known by us. Hebrews chapter 1 verse 3, sabi riyan, "Who, being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high." Sa pamamagitan ni Jesus ay makikita natin ang kanininghan at kaluwalhatian ng Ama dahil si Jesus at ang Ama ay iisa. Now, paano natin makikita ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Una, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Verse 10, sabi po rito sa verse 10, "Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng Kanyang gawain." So, makikita po natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, una sa pamamagitan ng Kanyang salita. When you hear the voice of Jesus, you hear the voice of the Father. No? Parang ganito lang yan. Halimbawa, sa amin sa bahay, kapag si LJ, pinatawag sa kanya si Robic, sabi niya, "Oh, Robic, baba ka na rito, maligo ka na." No? Pag minsan, hindi yun sumusunod. Hindi niya pinapakinggan. Pero kapag sinabi ni LJ na, "Robic, sabi ni Papa, bumaba ka na at maligo ka na." Maya-maya, bababa na yun. Bakit? Because there is some power behind it. The disciples need to realize this about Jesus' words. Na kapag sinabi ni Jesus, it also means that it is also the words of the Father. No? So, balik tayo doon sa sinasabi ko kanina, si LJ ngayon, hindi lang salita niya yung kanya sinasabi, kundi yung salitang sinasabi niya ay galing sa akin. So, kapag galing sa akin, there is some power behind it. Dahil alam niya mangyayari kapag hindi siya sumunod, na ako na ang nagsabi. So, may kasama ng pananakot yun. So, iba naman yun. Iba rin itong kay Jesus at sa Father. So, sabi ni Jesus, ang sinasabi niya ay sinasabi rin ng Ama. Because He and the Father are one. So, when we see Jesus speaking profound words
at 12 years of age, makita po natin, 12 years old pa lamang, makikita na natin yung pananalita niya ay kakaiba na. No? At na-amaze yung mga spiritual leaders na nakikinig sa kanya. Nagtataka sila, saan ba nang gagaling sinasabi nitong batang ito? Imagine, 12 years old, pero ang lalim ng mga sinasabi because even at his younger age, yung kanyang sinasabi ay galing sa Diyos Ama. So, malalaman natin, makikita natin ang Diyos, makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon Kristo. Later, as an adult, may mga sundalo na pumunta sa kanya para arestuhin siya. So, nagtago sila at pinapakinggan nila yung sinasabi ng mga sundalo. And they went back without him. So, nung tinanong yung mga sundalo ng kanilang mga amo, sabi niya, nasaan si Jesus? They said, sabi ng mga sundalo, ito yung report, no? Hindi pa kami nakakita ng tao na nagsasalita ng ganito. Dahil napakinggan nila yung pangangaral ni Jesus, sabi ng mga sundalo, hindi pa kami nakarinig ng ganitong mga salita. Hindi pa kami nakakita ng tao na nagsasalita ng ganito. Hindi. At lahat po na nakapakinig sa kanila, lahat nung nandoon na pinagreportan nitong mga sundalo, sila rin ay namangha. And they became astonished at his words. So, kung ilalagay natin ang salita ni Jesus sa bibig ng isang tao, they don't fit. Because Jesus said, sabi niya, I am meek and lowly. Imagine natin si Peter. Alam mo naman natin si Peter, padalos-dalos. So, si Jesus, sinasabi niya that will not fit Peter. Jesus spoke of believing in things you can't see with your eyes. Pero si Thomas, ibang kanya sinasabi. Thomas would never say that. Jesus' words are powerful because they are God's words. Kaya makapangyarihan ang kanyang salita. So, makikita natin ang salita o ang Ama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Hindi lang sa kanyang mga salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. The work Jesus did was salvation, which proves He is God, and His primary work on earth was not feeding multitudes, walking on water, or even raising the dead like Lazarus. At sabi niya, His primary work is to do the will of the Father. And this work is salvation. In Luke chapter 19, verse 10, ito yung mababasa natin, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So, how do we see the Father in the Son? For each good work of Jesus on earth, we see an attribute of God. For instance, when Jesus healed the sick, we see the mercy of God. And better than being healed of physical sickness is someone being healed of spiritual sickness. Remember, merong na-encounter si Jesus na may sakit, ang sabi niya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kung minsan sinasabi niya, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ang isang tao ay hindi makakapagsalita ng ganito. Dito, makikita natin yung nagsasalita ay Diyos. Because Diyos lang ang makapagsasabi na pinatawad na ang iyong mga kasalanan. So, makita natin kay Jesus yung mercy ng Diyos because of His work. Dahil sa kanya mga ginagawa. Sabi sa Isaiah 53, verse 5, With His stripes, we are healed. Nung pinakalma niya yung mga bagyo, we see the power of God. Sabi niya doon sa nagngangalit na alon, tumahimik ka. At that point, at that instance, tumahimik yung malakas na nagngangalit na alon sa dagat. No? Imagine. Tayo nga, hirap na hirap tayong patahimikin yung mga bata lang na makukulit, di ba? Magsitigil kayo! Pero, hindi pa rin tumitigil. No? Pero si Jesus,
itong nagngangalit na bagyo, naglalakihang mga alon sa dagat, isang salita lang niya, tumahimik ka. Peace, be still, sabi niya. At that instance, tumahimik. So we see the power of God through His work. When Jesus lived sinlessly, siya lang yung taong nabuhay dito sa lupa, dito sa mundo, na hindi nagkasala. His entire life, we see the holiness of God. Makita natin sa kanyang buhay yung kabanalan ng Diyos, na sa buong buhay niya dito sa lupa, kahit isang kasalanan, hindi siya nakakumit. When Jesus ate and fellowshiped with sinners, we see the grace of God. And when Jesus died on the cross, we see the love of God. Hindi natin nakita physically ang Diyos, but we have seen Jesus, and so we know what the Father looks like because of Jesus. We know what the Father sounds like because of Jesus. We know what makes up His character because of Jesus. Jesus is God, spelling Himself out in a language that mankind can understand. Jesus shows us the Father through His words and through His works. We'll move on to point number 3, ang kamanghamanghang kapahayagan. Verse 12, sabi po rito sa verse 12, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Makita po natin dito yung privilege, the privilege of greater works. Now, ang tanong, can we really do greater works than Jesus? Not in quality, but in quantity. Imagine, 3,000 words or 3,000 souls were saved in just one day, in just one preaching. And millions of Christians today can go about giving the gospel where Jesus was just one person and He never left His homeland. Ito po yung kamanghang-manghang kapahayagan ni Jesus na tayo po, sabi niya, we can do greater works than Him. Bakit? Dahil nag-iisa lang siya. Limited yung kanyang kakayahan during that time at hindi naman siya umalis doon sa kanyang homeland. Unlike today, millions can be saved because of those missionaries na nagmi-mission sa iba't ibang bansa. Hindi lang privilege of greater works ang makikita natin dito, we can see also the pathway of greater works. How can we be on track? How can we get on track to do greater works? Because if we involve in them, if we get involved in them, God will become more real to us. In verses 13 to 14, ito po yung sinasabi, at anumang hilingin niyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko. Upang maparangalan ang Ama sa pamagitan ng anak, gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Dito makikita natin yung power of prayer. It's something we need. It's something we need also to teach others as the disciples asked. We must challenge ourselves, we must be reminded, and we must practice prayer every day. Sabi ni Jesus, anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, kaya kapag nagpipray tayo, baka hindi nyo pa naitatanong o baka nagtataka kayo, bakit tuwing magpipray tayo, tinatapos natin in Jesus' name? Because of this verse. Sabi niya, anumang hilingin niyo sa Ama, sa aking pangalan, no? Kahit mag-pray kayo na mag-pray in Rafi's name, walang mangyayari sa inyo. But if you pray in Jesus' name, there's power in that prayer, and you can receive answer to that prayer because you prayed it, you claim it in Jesus' name.
That's why, sinasabi natin, in Jesus' name. Kapag nagre-rebuke tayo, in Jesus' name. Because kung name natin ang gagamitin, pangalan natin gagamitin natin, walang power. Sabi niya, gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Now, ibig ba sabihin ito, we can ask for anything we want at matatanggap natin? No, mayroong qualifier ito. Ang qualifier dito, ang key dito, that the Father be glorified. No? So, hindi ibig sabihin, sinabi ni Jesus, hilingin nyo sa pangalan ko, ibibigay ko. Merong qualifier. Yung bang hinihingi mo ay makapagbibigay kalwalhatian sa Ama. Makakaglorify ba yan sa Diyos, yung hinihingi mo? Kung nagko-qualify siya doon, you can surely receive answer to that prayer. You can surely receive yes to that prayer. Pero kung yung hindi mo ay luho lang, layaw lang, huwag kang mag-expect ng yes na answer sa iyong prayer. Yeah, answer pa rin, kaya lang hindi yes. So in context, Jesus says, this is in conjunction with doing greater works. If we get serious about doing greater works, there will be many needs, and Jesus here promises that those needs will be met. So the work can be accomplished, so the Father will be glorified. Yun yung end result noon. In verse 15, sabi dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Tutuparin. Susundin. In other words, sa English, obedience. You see, we have a bad habit of claiming promises out of context, which may or may not apply to us. Minsan yung kiniklaim natin mga promises, mga verses na kiniklaim natin, pero out of context. At minsan, hindi applicable sa atin. Halimbawa, Philippians chapter 4, verse 19. Familiar ba kayo rito sa verse na ito? Sabi ron, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. We love to quote it. We love to claim it. But it is given in the context of faithful givers. No? Ang tanong, applicable ba ito sa atin? Kiniklaim natin itong verse na ito, ang tanong, applicable ba ito sa atin? My God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Applicable ba ito sa akin? Am I a faithful giver? Nowhere does the Bible make financial promises to the unfaithful. But it does say, there's a curse upon those who know better and don't give. Malakay chapter 3. Basahin niyo po yan. So, prayer, obedience, and then verse 15, sabi roon, kung iniibig ninyo ako, love. Last month, we talked about love. No? We can apply the love motive to any commandments of God. Mapa Old Testament man yan o mapa New Testament. But in context, here, Jesus is saying, if you love me, you will pray. If you love me, you will give. If you love me, you will serve. If you love me, you will witness. If you love me, you will want to do greater works. And through it all, you will come to know me and the Father more. And we will become more real in your life. Again, many Christians never take their relationship with Christ to this level. Most Christians never witness. Kailan ba kayo huling nag-share ng gospel? Most never turn their life upside down in such a way as to forsake everything and seek the greater works. Why?
We could talk about fear and ignorance and make all kinds of explanations, excuses, but the bottom line here is this. It's a love problem. Ang sabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, ito ang sinasabi niya, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Bakit hindi tinutupad ng mga Kristiyano ang utos ni Jesus? Because there is a love problem. Malinaw yung sinasabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. When you really love somebody, no sacrifice is too great. Diba? Tanungin niyo yung mga asawa. Kapag naglilihi yung kanilang mga asawa at may hiningi, kahit saan pa yan, pupuntahan yan, hahanapin yan. No? Because mahal niya yung kanyang asawa and there's no sacrifice too great for him. No? When you love somebody, there's no sacrifice too great for you. When Peter denied the Lord, cursing and swearing, it was simply the symptoms of being a guy whose motives for following the Lord needed to be deepened. So kailangan pa niyang lumalim. Remember, sabi ni Jesus, Peter, 3 beses mo akong itatatwa. Because during that time, si Peter, hindi pa ganoon kalalim ang kanyang relationship. Kinakailangan pa niya mag-level up. No? So kaya, sabi ni Jesus, bago tumila ako ng manok, 3 beses mo akong ikakaila sa mga tao. So, nung unang beses, sabi niya, uy, hindi ko kilala yan. Hindi ko kasama yan. No? At nung pangatlong beses, may masama na nga siyang sinabi doon eh. No? Para nagmumura na nga siya nung pangatlong beses na tinanong siya, oy, di ba kasama ka noon? No? Because Peter denied the Lord, cursing and swearing, because kailangan pa niyang mag-level up, kailangan pa niyang lumalim sa kanyang relasyon sa Lord. He knew the Lord and he loved the Lord, pero yung kanyang relationship ay hindi pa ganoon kalalim. No? Now, Jesus saw him after the resurrection. And 3 times, tinanong niya si Peter, Peter, do you love me? Of course, ang sagot ni Peter ay oo. But he needed to love more deeply. So, when you love somebody, you love what they love. Jesus loves the church, and if you love Jesus, you will also love your church. Jesus loves lost souls, and if you are saying you love Jesus, you will also love lost souls. Jesus loves glorifying the Father, and if you love Jesus, you must also glorify the Father. And this is the purpose of the greater works. The purpose of the greater works is glorifying God. And glorifying God can be done through every detail of our lives. It's not just something we do when we sing, when we give, when we serve, or pray. And sabi sa 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. And nothing brings more glory to God than helping others get saved. Diba sabi sa Bible, kapag merong isang kaluluwa na naligtas, buong kalangitan nagre-rejoice, nagdiriwang sila, pati mga anghel. So, if you want to glorify God, nothing brings God more glory than helping others get saved. Because now, there's a new child of God who can bring Him more glory like He deserves. So wanting to bring God glory leads us to do greater works, and these things make God more
real in our lives. Bago po tayo mag-pray, I want us to stand up. Kahit kayong mga nasa tahanan, meron tayong song dito. Sabayan niyo po ako sa pag-awit. I want to know you more. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know You more, deep within my soul. I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me Christ that says, I want to know You. Oh, I want to know You more. When my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed sensitivity to Him is gone. I've run the race but set my own pace and face a shattered soul. But the gentle arms of Jesus warm my hungering to behold. Oh, I want to know You more, deep within my soul. I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me Christ that says, I want to know You. Oh, I want to know You, and I would give my final breath to know You in Your death and resurrection. Oh, I want to know You more. Oh, I want to know
habang tayo po ay nakatayo sa harap ng ating Panginoon, let that desire be real in our hearts. Magkaroon po tayo ng ganitong pagnanais na makilala ang Diyos, to know Him more and more, to know Him more deeply. Let us pray. Panginoon, as we stand before you, our heart desire is to know you even more. Nais po namin, Panginoon, na ang aming pagkakilala sa inyo, ang aming relasyon sa inyo ay mag-level up. Na kami po ay mas lumalim pa. At nawa, Panginoon, sa pagdating ng panahon, mas makikilala ka pa namin, Panginoon. Patuloy ka magpakahayag sa aming mga buhay. Patuloy niyo po kaming palaguin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa mensahe na binagi niyo po sa amin ngayon. No? Sabi nga po kanina ni Pastor, sa message niya, is lahat ng gagawin natin, isang kailangan natin is yung mag-glorify natin si Lord. Ngayon naman po, sa pamamagitan po ng pagbibigay, idalangin po natin na mabilis natin si Lord sa pamamagitan ng kung anong meron tayo ngayon, kung ano yung mga natatakasan natin, kung ano yung mga blessing na nabibigay natin, natatanggap natin galing sa Panginoon. May babasahin lang po akong verse, no? Samahan niyo po ako if may Bible po kayo. Sa Psalms chapter 4 verse 5. Or sa Tagalog, Awit chapter 4 verse 5. Okay. Nararapat na niyong ialay. Pagtitiwala niyo'y kay Yahweh ibigay. Yan po. Minsan kasi pagka parang wala na tayo, sabihin natin, naku, paano naman yung bukas? Paano naman ako? Wala na ako may ibigay. Pero sinabi kasi ni Lord, magtiwala lang po tayo sa Kanya. Kaya kung ano man yung meron tayo ngayon, i-desire natin na mag-glorify natin si Lord through giving po, na kung anong meron tayo. Kaya bago po natin ibigay, challenge ko po kayo na ipanalangin niyo po yung anong meron tayo ngayon. Kung ano yung meron tayo na kahit maliit na ano lang to na amount, but hindi naman yung tinitignan ni Lord. Ang tinitignan ni Lord is yung desire po natin sa puso natin. Kaya maaari na po tayo magbigay. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. And we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me. Okay, will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, Samahan niyo po ako na ipanalangin po natin yung
offering natin. Panginoon, minsan pa, Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon, O God, at pinapasalamatan ka namin, O God, sa at tapos, Panginoon, na service, sa katagumpayan ng Panginoon, ng service na ito. Muli, Panginoon, naway ikaw nga patuloy na magbuhos, Panginoon, ng pagkapala, Panginoon, sa mga kamay, Panginoon, na willing bigay ng kanilang kaloob, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Naway, sa amount na to, Panginoon, na nakita mo yung kanilang hearts, Panginoon, mga puso nila, God, na ibigay nila, Panginoon, O God, yung kanilang handog, Panginoon, sa iyo, the best, Panginoon, na handog, Panginoon, O God. Malay, God, naway, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, O God, at naway, mas maging kagamit-gamit ito, Panginoon, sa ikalalago, Panginoon, ng inyong gawain, Panginoon, O God. Muli, Panginoon, sa inyo namin po, God, pinagkakatiwala, O God, sa matamis mong pangalan, O God. Jesus. Para po sa ating mga announcement, happy birthday, March celebrant. March 1, Mike Omerga. March 3, Jan Michael de Mapelix at si Leon Gamos. March 5, Norlien Omerga. At March 6, kahapon, Helen Malang and Gio Jimentesa. Wala bang palakpak? Ayan. March 9, Tuesday, Pastor Howard Soriano. March 12, Mayor Demetrios Lesines. March 15, GPL Mendoza. March 18, Catherine Venus. Ayan, mga happy birthday. Happy birthday po, Le. Once again, happy birthday sa mga birthday celebrants for the month of March. Announcement, Good Day Youth, watch out for the following youth events. March 27, ELC Youth Summit. Ang venue po ay sa Celsa Live. Ang registration is 150 per person with meals and snacks. April 9 naman po, CELA 2.0, a whole-day video seminar to be viewed on your local church. Interest topics and workshop will be provided that will help your music ministry teams. Ang registration po ay per church, 500 po per church. May 28 naman, ELC Youth Online Worship. Ayan. Tapos po sa women's naman po, March 20, tayo po ay sa Fishport Alliance Church. Morning po yon hanggang hapon, hanggang lunch. Ayan. So, yon, save nyo po yung mga dates na po yon. And para po naman sa ating mga program sa susunod na linggo, pero bago yon, pasalamatan muna natin yung mga pumunta kanina dito sa harapan. Yung ating call to worship, ako po yon at song leader. Scripture reading, Daton, tithes and offering, Demetrios Racines. Para po sa ating next leader, call to worship, yung ating naka-assign na song leader. Scripture reading, Vanessa Asas. Tithes and offering, Gio Jimentesa. And announcement, Charmaine Amador. Bilang po, tayo po lahat ay tumayo. Awitin po natin yung ating, para po sa ating Communion Sunday. Should die for such
changed into your image more and more. Yes, by the cross we're truly being transformed. We're so amazed, and we give you praise that you would save us at such a point. We're so amazed, and we give you praise. What a power of the cross! Thank you for the cross, the mighty cross. That God yourself should die for such a sight. And every day we're changed into your image more and more. Yes, by the cross we're truly being transformed. We're so amazed, and we give you praise that you would save us at such a point. We're so amazed, and we give you praise. What a power of the cross! We're so amazed. We're so amazed, and we give you praise that you would save us at such a point. We're so amazed, and we give you praise. What a power of the Pwede na po tayong umupo. If you have your Bibles, let us open in 2 Corinthians chapter 5, 18 hanggang 19. 2 Corinthians 5, 18 to 19. Sabi po rito, all this is from God, who through Christ reconciles us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for this communion service that we are having right now. We commit to you the elements, the bread that represents your body, which was broken for many, and the juice that represents your blood. As we come and partake these communion elements, Lord, consecrate this, and we pray that you will also cleanse us from all unrighteousness and make us worthy to be part of this communion. We thank you for you are our unseen host. We thank you for you are here right now in our midst. We pray, O God, that as we partake this communion, bless us, and we may also bring glory to you at this moment. We thank you in Jesus' name. Amen. Communion is a time of remembering, a time to remember the death and resurrection of Jesus Christ upon the cross for our sins. And this remembrance is through our symbolic participation in eating the bread and drinking the juice
representing Christ's body and blood, which was sacrificed upon the cross. It is a time to remember that through his sacrifice, he rescued us from slavery to sin and death, but also opened up a way for personal relationship and reconciling us to God. Oftentimes we hear the phrase, Christianity is not a religion. It is a personal relationship. Tama nga naman. It can be a statement na maaaring ma-overused, but we need to take time to really think about this truth. The fact that we can have relationship with God is a glorious truth. The death of Jesus Christ upon the cross made way for this. We often think about Bible characters who had a close encounter and walk with God. We often wish that we could have had something similar. We think of Enoch walking with God. We think of Moses talking to God. We think of the disciples surrounding Jesus and many, many others. Mga kapatid, today we have something far greater, and it has been made possible through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Not only do we have Jesus dying on the cross for our sins and justifying us, making us right with God through a heavy price paid. Mahal po ang ibinayad ng Diyos para tayo tubusin, para tayo maihayag na matuwid sa harapan niya. But He has also freely poured out His Holy Spirit on us. And in doing so, each of us has become the temple of the living God. Because of the cross, you are always with Christ. Because He is in you, and you in Him. He works in you and through you for the glory of our Father in heaven. So the question now is, how is your walk with God? We have the greatest gift, yet how are you responding to Him who lives within you? Ang desire po ng Diyos ay para tayo ay mamuhay kasama Niya. Kaya Niya nilikha ang tao. Kaya Niya tayo nilikha. So that makasama po Niya tayo at makasama natin Siya. At Siya ay mamuhay kasama natin. At tayo mamuhay sa piling Niya. And this is because of His love for us. Dahil ganun Niya tayo kamahal. Now, another question is, are you spending time in the Word of God? Are you spending time in personal prayer and allowing the Holy Spirit to teach you the ways that you should go and listening to His counsel? Are you spending time glorifying Him and praising Him for all that He is? As you walk with Him and talk with Him and sit with Him and go about your daily business, how much of a part of that is Christ? Sa ating buong araw, gaano kahaba yung oras na inilalaan natin para sa Panginoon? As you go along your daily routine, sa paggising mo sa umaga, sa buong maghapon hanggang gabi, ang tanong, sa loob ng mga oras na yon, ilang oras doon yung ibinigay natin sa Panginoon? I encourage you today to have a deep communion with God and a deep desire for having communion with Him. Make having a personal relationship with Christ a reality in your life. Mapapansin po natin, mararanasan po natin, as we walk with God, it's an amazing journey. And He gave everything on that cross that you and I could have this great privilege to be called sons and daughters of God. Isang malaking pribilehiyo po yung pinagkaloob ng Diyos sa atin because of the cross. Because He shed His blood on that cross, tayo po
ay nagkaroon ng pribilehiyo na matawag na mga anak ng Diyos. Now, when we begin to work on our relationship with God, then we can also fulfill the ministry of reconciliation in us, and in turn, take this message of hope and relationship with God to a world that needs saving and needs reconciliation to Christ our Lord and God. Let us pray as we partake of the emblems, the symbolic body and blood of Jesus. At kayo rin po na nasa mga tahanan, sa ating pong pakikibahagi sa banal na hapunan na ito, commit po natin ating mga sarili. And as we partake these blessings, as we partake this bread and juice, let us pray na kasama nito ay matanggap natin ang lahat ng pagpapala na nilalaan ng Diyos para sa atin sa araw na ito. Gayun din po, ang mga pangangailangan ay matugunan, ang makaramdaman ay mabigyan ng kagalingan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay papasalamat sa mga tinapay at juice na ito na amin pong pagsasaluhan. At salamat po dahil ikaw ang aming kasama. Dalayan ko nga po, Panginoon, na pakalinisin niyo po ang aming mga puso at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa pakikibahagi sa banal na hapunan na ito. At dalayan din po namin, Panginoon, na bawat isa na kasama namin ngayon sa pananambahang ito ay katagpuin niyo po. Ano man ang kanyang pangangailangan ngayon, katagpuin niyo po. Maging ito man ay pisikal, material na pangangailangan, maging ito man ay kagalingan sa karamdaman. O Diyos, kami po ay naninikluhod sa inyo ngayon, sumasamo. Samahan niyo po kami, katagpuin niyo po kami. At nawa nga po, sa pamagitan ng gawain na ito, maranasan namin at maramdaman namin na ikaw ay kasama namin, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong tumayo at kumuha ng tinapay at ang juice. At mamaya po, sabay-sabay nating kakainin at iinumin ang mga simbolong ito ng katawan at dugo ni Kristo. Meron lang po akong karagdagang paalala. Baka makalimutan nyo, nakamask kayo. Yan. Pwede po nating tanggalin muna at pagkatapos ay ibalik na lang. Tayo po tumayo. Pasalamatan po natin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, lubos po kaming nagpapasalamat dahil sa inyong pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa inyo, kami po ay minarapat nyo pa rin na maging mga anak nyo. Binigyan nyo ng karapatan upang matawag na mga anak nyo, Panginoon, sa pamagitan ng kamatayan ng aming Panginoon Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dinadalangin po namin sa mga oras ito, Panginoon, na sa aming pagtanggap ng simbolo ng inyong katawan na nabayubay sa krus, dalahin ko po, Panginoon, patuloy niyo po kami pag-alabin. Ang aming mga puso ay pag-alabin po ninyo sa pagpupuri sa inyo. At nawa, pagpalain niyo po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraperso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo.
Pasalamatan po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa inyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring po ninyong mga anak. Inahandag po namin sa inyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikalalulahati ng inyong pangalan. Habang patuloy po namin pinapahayag ang inyong kaharian at ang inyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtiti ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo. Amen. God bless you all.